Breaking news! Nako, alam nyo ba? Checkmate itong si Pinky dito kay Senator Rodante Marcoleta sa ginawang partial report, no? Talagang pinapaniwala ni Pinky ang sambayan ng Pilipino na kapag ang partial report hindi pinirmahan, parang lumilitaw, sila Senator Marcoleta ayaw magpaimbestiga. Parang gano'n, nababaliktad pa ang sitwasyon, no? Ang kapal talaga ng pagmumukha, no? Talagang yung sitwasyon na kung saan siya ang gumawa, gusto niya isipin ng taong bayan, sila Senator Marcoleta ang dahilan kung bakit hindi umuusad ang investigasyon, di ba? Yung partial report na yan, ba't may pirma? Siya nagsabi, dapat kumpleto, kaya nga gumawa ng minority report sila Senator Marcoleta para yun ang imbestigahan, hindi yung kanya. No, yung kanya, kagustuhan lang niya yun. Hindi kagustuhan ng napakarami at ng sinasabi ng ebidensya. Di ba? Halimbawa, di ba sabi ko sa inyo, 10 magnanakaw na huli mo, tapos 5 lang magnanakaw na doon sa partial report, pipirma ka? Ha? Nasisiraan na ba kayo ng uso na ulo? Sige nga. Oh, kaya ito si Senator Marcoleta, may katwiran at si Pinky walang katwiran. Ito, basahin natin to ha. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo ang dami na itong mamang ito ha. Oh, ipinunto ni Sen. Pampi Lacson na ang paglagda sa partial report na ulat ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal ay dapat nakaayon sa kanilang responsibilidad bilang miyembro ng komite at hindi bunsod sa pakikisama o impluwensya ng kapwa mambabatas. Bakit? Ikaw pa, yung nagpanalo sa'yo sa eleksyon na binoto ka ng alyansa, ha, na kung saan nangunguna si BBM, tanungin kita, may pakikisama ka ba doon o impluwensya? Sagot. Sige nga, kaya mo ba banggayin yun? Kung yun ang ito sinasabi mo, mahiya ka naman sa sinasabi mo ngayon. Alam mo, yan kasi ito, di ba, alam naman natin. Ito, member ng alyansa nung eleksyon, di ba? Itinaas pa kamay. Si BBM nagtaas ng kamay. Iboto nyo to, si Soto, si Lacson, di ba? Ipinromote ka, hindi mo babanggain ng pinsan nun kasi yung tao nagpanalo sa'yo, isa sa mga nagpanalo, nag-ambag sa'yo, mo presidente, pinromote ka, di ba? Hindi mo babanggain kasi kahit ang pinsan nun, di ba? Kaya sabi mo, responsibilidad. Anong responsibilidad? Ikaw, anong responsibilidad mo sa Blue Ribbon? Ha? Ba't di mo magawa may patawag? Bilang isang senador, bilang taxpayer, bilang isang chairman ng Blue Ribbon. Anong responsibilidad mo? Sige nga. Oh, ito pa. Ito patutsa dyan na kay Senator Marcoleta. Lacson, Marcoleta, sumali ka na lang sa defense panel ni BP Sara. Oh, nagbiro ngunit may laman ang pahayag ni ito. Dito tayo ba sa malinaw? Oh, nagbitiw ng tila pabirong pahayag ngunit may malalim na si Lacson laban kay Rodante Marcoleta kaugnay sa posibleng impeachment trial ni BP Sara Duterte. Sa isang panayam ng radyo, sinabi ni Lacson na baka mas mainam pang umubo na lamang si Marcoleta sa pinagdepensa dahil lantad nitong itatanggol ang vice-presidente kahit hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Oh, talaga? Pitatanggol ni Senator Marcoleta? O sige, aminin ko, pitatanggol namin si BP Sara. Anong pakialam mo? Pakialam mo kung pitatanggol namin. O sabihan mo ng bias kami. Ha? At least lantaran namin ginagawa to. At least yung taong bayan nakapaghahanda sa amin. At least yung taong bayan, kung ayaw sa amin, wala kami magagawa. Karapatan nila na hindi kami boto. Kasi taxpayer sila eh. Kung ano ako, ito ko. Magtanggol ko si Sara, gusto ko, sa susunod na eleksyon, huwag mo na ako iboto. Tama yun, di ba? Parusahan nyo ako, taong bayan. Hindi katulad nyo, nagtatago kayo sa salitang mahal nyo, taong bayan. Pero, ang ninyo, hindi niya kayo lantaran. Ha? Hindi kayo lantaran. Kaso, halata kayo na pitatakpan nyo yung investigasyon. O sige nga, kung hindi pa tatakpan, mag-imbestiga ka. Di ba? O sige, aminin namin. Pitatanggol namin si Sara. O sige, tanggap namin ni Senator Marcoleta, lahat kami. Pitatanggol namin si Sara. Anong pakialam mo? Ha? Huwag imbestiga ka dyan sa Blue Ribbon. Di ba? O, ito, painggan po natin si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang pahayag dito. Ang lagkit ng mga salita nito kay Pinky. Antinding banatan to. Nyo, madali rin pala ang proseso. Sana kung matapos natin ang flood control anomaly investigation, eh. Di ba? Talaga pinahihirapan lang eh. Pinahihirap lang ang proseso. Ganun ba? Eh, mukhang hindi na mahihirapan. Jen. Ha? Eh, di ba sinasabi niya palagi, Ah. kung nasa ang ebidensya, puntahan natin. Ayun, doon tayo. Doon tayo sa ebidensya. Doon natin tututuloy natin ang tinuturo ng ebidensya. Oo, paano? Yung daan papunta sa ebidensya, ayaw naman yung daanan. Oh. Nilagay niya ng maraming hadlang. Hindi ba pwede, ito wag kayong hindi kay DDS, hindi kay Lenny, wala kayong kulay.
ikaw nakikinig ka, kahit loyalista ka, huwag mo muna ilagay sarili mo na DDS o ano. Huwag mo isipin si Senator Marcoleta sa salita. Walang Marcoleta, walang Lacson muna, wala lahat. Sarili mo na lang, budhin mo na lang, sundin mo, konsensya mo. Sa tingin mo, tama yung ginagawa ni Lacson na ang 18 Maris hindi imbestigahan dahil sa mga katwiran na kung saan ay hindi pwedeng paniwala ng 18 Marines kasi hindi naman totoo siya sabi niyan eh. Una, paano mo nalaman na sinasabi mo sa sarili mo hindi totoo 18 Marines? Pangalawa, paano mo nasabi walang kredibilidad yun? Ha? Yung bang taong nakita mo, halimbawa may nakita ka, no, na nagnakaw ng, talaga suspect siya, nagnakaw siya. At may lumitaw na testigo. Yung bang testigo, hindi mo paniniwalaan. Halimbawa, sa isang kapitbahay mo, ninakawan siya ng maraming alahas. Talaga maraming alahas ni Limas. Ngayon, yung kapitbahay mo iyak ng iyak. Gusto mo ng hustisya. Siyempre, ikaw bilang kapitbahay, kung ano ka, naawa ka, gusto mo makatulong, makaambag. Diba? Ipapareview mo yung CCTV mo. Ngayon, may mga lumapit na testigo. Siya, titistigo ko. Yung testigo na yun, hindi ka patiwa-tiwala. Hindi mo ba pagkasaltain yun? Na kailangan, baka makatulong to. Hindi mo naman sinabi, baka makaano to eh, na ito ay makapanira. Hindi eh. Iisipin mo na lahat na gagawin mo, lahat ng testigo, sige lumapit na. Kahit hindi totoo. Depende naman yan sa magiging investigasyon eh. Hindi mo pa, kaya walang kulay-kulay Damdamin mo lang sundin mo Hindi mo ba hayaan yung tao na yon na magsalita man lang? Sige, baka may alam ka. Nagsalita. Sir, may alam ako, dumaan ako dyan kagabi, ganun. Ganun ba? Ay, hindi ho. Hindi ho. Pwede mo siya i-reject eh. Depende sa sasabihin niya eh. Isa naman, tumistigo ulit. Sir, nakita ko may alahas siyang bitbit. Talaga? Patingin niya, ano mo? Saan ka nung araw na yon? Di ba ganun tama? Kayo, mga loyalista. Hindi to kulay-kulay itabi niyo yung galit niyo kay Senator Marcoleta sa mga DDS. Yung sitwasyon kayo bumase. Tama ba na sabihin natin na wag nang imbestiga kasi hindi totoo 18 Marines? Palagay natin hindi totoo, no? Pero magsasalita, no? Hindi mo pagsasalitaan sila para magkaroon ng investigasyon? Ganun ba kahirap sa inyo yon? Ha? Ngayon lang ako nakakita ng gano'n na may nakitang isang natitistigo, ninakaw alahas mo, tapos may titistigong tao. Tapos sasabihin mo, wala kang kredibilidad, hindi ka pwede tumistigo. Hindi totoo siya sabi mo. Paano mo nasabi hindi totoo siya sabi niya? Hindi mo pa nga tinatanong siya sa hearing. Hindi mo pa nga siya kino-cross-exam. Ni tanong na, nasaan ka nung araw na yun? Hindi mo tinatanong. Ano ba naman kayo, Pinky? Ginagawa nyo siraulo yung mga tao? Kayo mga vlogger na banga, ginagawa nyo siraulo yung mga tao? Huwag nyo naman kaming gaguhin. Di ba? Maraming hurdle, Anong tawag doon sa obstacle? Opo. Yung lundag na lundag habang tumatakbo. Mahirap yun. Mahirap yun. Buti iba, iba pa, meron na maliit na pusali, may kung ano-ano pa, no? Langoy ka. May bisikleta. Kung ano gagawin mo Yun lang nga po. Mukhang wala na rin atang kasunod na pagdinig, Sen, kung ang pag-uusapan ng flood control anomaly sa Senado, no? Parang nakikita ko, gano'n na yung direction. Parang ipipinid na niya. Parang isasaram niya. Ganun po. Yan. At wala nang aasahan ang taong bayan. Di wala na rin report. Kasi hindi rin napirmahan. Ipipilit niya yung report niya. Gusto niya pirmahan namin yung report niya. Saan ka naman nakakita ng gano'n? Ay, kung hindi nakakuha ng sapat na bilang, di wala din yung report. Kahit na makakuha pa ng sapat na bilang. Opo. Ibig mo sabihin, yung pagpirma ng sapat na bilang ng mga senador, ibig mo sabihin, magiging katanggap-tanggap yun? Ganito kasi yan eh. Papaliwanag ko Sabi ko nga sa inyo, papayag ka, 10 magnanakaw ang alam mo. Tapos siya para sa report, 5 na nakalagay. Payag ka, pipirma ka. Pag pumirma ka, di tapos na usapan. Di ba? Tapos sisisihin nyo si Senator Marcoleta na kaya yung mga hindi pumirma kasi may pitatakpan mga Duterte. How? Paano nangyari yun? Hindi pumirma ang mga senador nila Senator Marcoleta, ang minority hindi pumirma kasi ayaw nila matuklasan na si Duterte ang pulot dulo nito. Talaga? 2025 budget? 2024 budget? Presidente pala si Duterte ng 2025? Niloloko nyo taong bayan. Presidente na pala si Duterte ng 2025? Budget ito ng 2025? Nawala yung budget. So, dapat magtatanong ka,
sa loob ng 2025. Pero kung gusto mong imbestigahan si Duterte ng 2016 to 2022, walang problema, mag-imbestiga kayo. Libre kayo. Unahin nyo kung gusto nyo. Pero kung sasabihin nyo, itong 2024, isisisi nyo kay Duterte, ay hindi tama yan. Di ba? Niloloko nyo taong bayan, nasa sarili pa ba kayo? Hindi. Kung gusto nyo mag-imbestiga ng 2016 to 2022, malaya kayo. Gusto nyo, imbestigahan nyo, taniman nyo ng bidensya si Duterte. Gusto nyo, sisihin nyo si Duterte, walang problema doon. Pero ito, wag nyo idama yung 2024 budget, 2025. Dahil sigurado may corruption to. Nakakuha siya. Oho. Hmm. Ay, nako. Ikaw palagay mo, Nelson, nakakakuha o hindi? Ng pirma? Oo. Ayaw nga pumirma. Ay, nako. So wala na ho tayong aasahan kung ang resulta ng Blue Ribbon investigation. Ginawa niyang precondition yun eh. Oho. Bakit ka gagawa ng precondition doon sa mandato na maliwanag naman walang kondisyon? Opo. Mag-imbestiga ka. Oho. Ikaw ang chairman ng Blue Ribbon eh. Inaasahan sa iyo yan. Tungkulin mo yan. Bakit ka magbibigay ng condition sa sarili mo Oho. na hindi mo man lang isinasang-alang-alang yung mga miyembro ng komite? Parang ikaw na lang ang magpapasya. Parang ikaw Oo, na... para siya nagpapasya. Nagpapasya siya na hindi nag-iimbestiga. Hindi mo tatanungin na yung mga senador ba't di pumipirma? Hindi mo ba susundin yon? Talagang pagdidiinan niya mo yung partial report papirmahan? May talagang gusto mo ayaw malaman. Tandaan mo yan. Walang dahilan para hindi po ipatawag lahat ng bagay po. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo kahit saan kayo makarating, kayong mga bangag vloggers kayo, na kahit saan kayo makarating, lahat ng bagay dapat iniimbestigahan. Diba? Halimbawa, diba, 5 kayo sa mall. 10 kayo sa mall. 3 sa inyo magnanakaw. Yung mga cellphone doon sa mall, sa istante na wala. May mga bag kayong 10. Sa tingin yung 10, iimbestigahan lang ba doon sa gusto mo? Kayo, tanongin kita. Hindi nakita pero may 10 lalaki lumabas sa store. Ang suspect, may ninakawan lahat ng cellphone. Ninakaw cellphone doon sa mga store, naka-display, ninakaw doon. 10 yung lumabas na lalaki. Ikaw, yung gusto mo lang ba, gusto mong imbestigahan doon sa 10? Ay, itong 3 na to. Akin na dito. Yung 7 dyan na kayo. Hindi kayo sasama. Gagawa mo ng partial report. Yung 3. Payag ka? Sagot kung payag ka. Malamang hindi ka papayag. Bakit? Baka may possible kasi yung 10 na yon dapat isa doon kumuha ng cellphone. Yung 10 doon, malay mo, suspect lahat yun. Kailangan lahat yun imbestigahan. Mababa mang kredibilidad doon o hindi. May kapangyarihan kung itutuloy yan o hindi. Mukhang mali nga yun, ano? Hindi ba? Kung ano-anong kondisyon, isipin mong, kailangan ka pumirma muna. Yung sapat na bilang. Halimbawa ako, paano mo kung papipirmahan dyan? Kung sinasabi ko na nga ba, hindi mo, sabi mo pupuntahan natin ang mga ebidensya. Opo. Napakaraming mga lugar ng ebidensya na ibinigay na mismo voluntarily ng mga tao at ng mga pangyayari. Di ba? O sinabi ko na, imbitahan natin si ganito, si ganito, si ganito, si ganito, at si ganito. Ano naman, bakit mo ahadlangan yon? Ikaw mismo naman noong baka kung sinabi mo na sila ay may kinalaman sa ganito, ikaw din ang nagsabi, ba't ngayon ayaw mo silang imbitahan? May nagkukusa na, may nagpakita na ng mga resibo. Di ba? Ipagpalagay natin, di totoo yung pinakita ng 18 Marines. Paano mo nasabi na hindi totoo yun? Dahil sa kagustuhan mo lang? Nakita mo parang AI? Ha? Yung isang vlogger dyan na kilala, ha? Yung daw pinost ni Saldico na sa kanyang official page, AI daw. Talagang pinanindigan niya AI daw. Naniniwala kayo AI yun? Yung sa page ni Saldico, nagsaseta siya, AI yun? Antindi ng pagmumukha ng vlogger na yun. Oo. Malayo sa katwiran yung tao na yun. Kilala mo kung sino ka. Binili mo AI yun? O palagi natin AI yun, no? Hindi ka naniniwala sa sinabi ni Saldi? Bakit gagawa si Saldi ng AI sa sarili niyang page? Pwede naman siya magsalita. Ano yung pagod lang? Gawa mo muna akong AI. Sabi niya sa staff niya, gawa mo muna akong AI, ayoko magsalita eh. Pero ito sasabihin mo. So, hindi siya rin yun.
Alam mo, tindi ng mga, ano, ang tindi ng mga to. Ang tindi. Oh, ayaw mo bang Naka-standby pa nga yung 11. Hindi mo, may resibo, palagi natin dito totoo lahat ng resibo ng 18 Marines. Hindi mo lamang iimbestigahan yan. O sige, palagi natin dito totoo lahat ng sinabi ng 18 Marines. Lahat ng nilantad, mga maleta, mga picture, hindi totoo. Hindi ka lamang mag-iimbestiga kung yun talaga ay paano, ba't nila ginawa yun? I-demanda yung 18 Marines. Hindi totoo. Yung sundalo, dating sundalo. Kaya Nakahanda rin magpahayag dapat. ngayon, paano ako pipirma? Parang trap Jen. Opo. Unang-una, nung ibigay sa amin yon, hindi naman siya yung printed copies Opo. Ang ibinigay sa opisina ko ay isang link Yes po. na kukunin mo, i-open mo yon, nung i-open nung aking mga staff, nakita nila isang partial report Parang trap talaga. Yun nga, ng binabakit Blue siya. Ribbon Committee. Opo. Pagkatapos meron siyang watermark Mhm. nang nakalagay sa bawat pahina, malalaking watermark Yes po. OS Marcoleta. Yan, sabi ko sa mga staff ko, ako naman neophyte, bagito naman ako. Mhm. Ito baka ako ang talagang standard na pamamaraan na sa pagbibigay ng Blue Ribbon ng partial, kahit Opo. partial report. Mhm. Sila naman nagsipaglingkod sa maraming mga 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 dating senador. Opo. May hindi ko na babanggitan ang mga pangalan ng mga senador, pero Opo. karamihan sa kanila nanggaling sa mga senador. Ay hindi po kaganyan. Paano ka ako ito? Saka ako, bakit ka ako walang pirma? Kanino galing ito? Sabi niya, dalawang bagay po yan. Sa opisina ni ganito, at saka sa opisina ni ganito. Teka muna, matutukoy ba natin? Hindi po. Pero maaari po talagang dito galing. Opo. Parang hindi Blue Ribbon. Opo. Ay, di ba Blue Ribbon ito? Bakit dito? Ang indication po dito galing Hindi Blue Ribbon. Hindi po. Paano ka akong gagawin? Pero basahin natin. Binasa rin namin. Ano ka akong nilalaman? Sir, malayo po dun sa ginawa ninyong minority report. Mhm. Lalong-lalo na po yung rekomendasyon. At saka lalo na po yung mga findings na in-identify nyo, wala po dito. Ayun. At saka yung in-indicate po niya at binigyan nyo ng emphasis na ganito, wala po yun. O teka, yung rekomendasyon, ano ba nangyari? May dalawa pong klaseng charging Sabi niya, Okay. Parang si ganito po, tsaka si ganito, tsaka ito pong kalipunan ng maraming ganito, diretso na po sila sa preliminary investigation. Okay. Rekomendasyon po yon. Parang diretso sa piskalya. Ayun, ganun Parang, pala. oy, piskal, Opo. banatan mo na itong mga ito. Aha. O yung isa kako, ano nangyari? Hinahanap ko yung isa Opo. Yung isa po, yung malaking isda, ang nakalagay po ay for further investigation. Ay, nako, alam na. Alam mo dyan, yung terminong for further investigation Opo. sa piskalya, dahil naman ako naman dati namang nakipagbunong braso sa mga piskal, Yes po. either inquest or rather regular prosecutorial matters. Wala na yun yung Opo, for the investigation, wala na po. Ibig baka nga i-release nga yun Baka kahit na nahuli yun, wala kang mapagbabasihan muna sa ngayon for the investigation na yan. Okay, umuwi ka muna. Isipin mo, yung inaasang, yung malaking isda na na-identify doon sa minority report, Opo. doon sa kanya for further investigation. Nako. O sabi ko, paano ako pipirma rito? O ipagpalagay mo na ka kung gusto kong pumirma. Opo. Saan ako pipirma? Sabi ko, ano ito Draft lang ito na merong watermark. Ganito po yung sinasabi nila. Pag gusto niya na pong pumirma, ibababa po nila rito yung signature page. Yes, Teka muna. Ay, trap yun. Trap yun. Niloloko nyo taong bayan. Grabe kayo. Biruin mo, ang paniniwala ng mga tao, ibang tao, pati mga bangag vlogger, Yung mga pinglawan, matatalino yan, naniniwala ako. Hindi yan ang paniniwala nila, sinasabi nila, hindi. Nanilin lang yan, mga yan. Yung mga yan, matatalino yan. Lalo, yung mga ibang pinglawan na senador, matatalino yung mga yan. Maniwala kayo. Iba dyan, abogado, talaga nag-aral sa UP, talaga matatalino.
Talagang lahat sila matatalino. Nagmamaang-maangal lang para hindi lumitaw yung katotohanan. Kasi pag lumitaw yung katotohanan, iiwas sila ng tao eh. Oo. Isasama ang mga tao sa Duterte. Kailangan ang naratibo nila, sumama yung tao sa kanila. Kaya dapat di mo sasabihin ang totoo. Ganoon kasimple yun. Halimbawa, ganito. May nagtanong, 4 plus 4. 4 plus 4. Anong sagot? Di ba 8? Ako si Pinklawan, hindi ko sasabihin 8 ang sagot. Kahit alam ko sagot. Hindi ko sasabihin. Kasi pag sinabi kong 8 ang sagot, mabubuking. Kailangan magmamang-mangan, hindi ko alam yan. Tapos sasagot yung isa. Halimbawa, hindi alam, sagot na 8 plus 8. Sumagot yung isa, yung DDS. 6. Pababayaan mo lang mali yung DDS para ma-discourage yung mga tao na mali yung DDS. Para ikaw, hindi mo alam ang sagot, magbumuha kang matalino. Hindi, ganito gawin mo, ganito. Magmamasid lang kayo. Hindi ikaw pipiliin ng tao kasi hindi ka nagkamali eh. Kasi hindi ka sumagot. Kasi hindi mo sinabi ang totohanan. Yan ang trabaho ng ibang Pinklawan na. Iba, hindi lahat ha. Ngayon, sasabihin mo, magko-comment kayo, kaya hindi pumipirma yung mga senador, pati si Senator Marcoleta, kasi ayaw nila mabuking ang totoong korupsyon, na si Duterte ang talagang nagsimula. Saka nakakita 2025 si Duterte nagsimula doon. Palagay natin si Duterte nangurakot ng 2016 to 2022. Hindi mo pwede nagsimula ang kurakot kay Duterte. Dahil kaya nga nagbago ng presidente. Kasi nga, doon nagsimula sa 2022, na naupo si BBM, doon mo sisimulan yung kay BBM. Paano yung kay Duterte? Di na papalagan nyo? Hindi. Kung gusto nyo, imbestigahan nyo kung gusto nyo eh. Kung gusto nyo, sabihin nyo sa amin, ayaw nyo na mag-imbestiga sa panahon ng administrasyon na to. Kung gusto nyo, sabihin nyo sa amin, ang iimbestigahan nyo Duterte lang, payag kami. Pero ang iimbestigahan nyo, 2016 to 2022. Kasi pag inimbestigahan nyo yung 2022 na nakaupo si BBM tapos ipaparatang nyo sa Duterte, imposibleng bagay na mangyari yun. Dahil hindi presidente si Duterte ng 2023. Nagets nyo? Tapos sabihin mo sa comment section, kaya ayaw pumirma ng mga ibang senador katulad ni Senator Marcoleta kasi mabubuking ang korupsyon. Sino mabubuking ang korupsyon? Si Duterte? Naklanteting naman kayo. Anong klaseng kaisipan yan? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi na kayo nagre-research, di pa kayo nagsisipag-aral tungkol sa mga ganitong bagay. Pagpirma ko rito sa last page, paano kung malalaman na itong binigay sa atin kapareho nung hawak nila? Tama. Tama po yun. Sa dami ng iniisip ko na parang hindi nakasalig sa tuntunin nito Ayaw ko pumirma. Ayun. Yun ang una. Pangalawa, ang dami kong duda eh. Wala na, hindi nga iniharap ito, wala ito, hanggang sa ako ay nakapag-deliver ng privilege speech. Ayun, yun na pala. Paano ako pipirma ngayon? Kung sakali lang ito, nag-open siya. Kunyari, kinalimutan niya yung pundisyon na yun. Opo. Nag-open siya ng investigation. Nakita doon ang maraming iba pang dapat na idagdag doon. Nakapirma na ako at sapat na yung bilang. Sabi niya, hindi na. Total, sapat na ito, na namin yan. Yan ang mangyayari niya. Nakuha nyo. Parang ganito. Sa isang bahay, alam mo, ang bahay mo, yung nasasakupan mo, 300 square meter. Square meter nga yung bahay mo, di ba? Ang bahay mo, yung nasasakupan mo, pinamana na magulang mo sa'yo, 300 square meter. Ngayon, ipinapapirma sa'yo, 150 square meter, payag ka, ipirma ka. Di pumirma ka, sige, partial na naman pirma ka. Yung pumirma ka, sabihin mo, hindi pala 300 square meter sa akin. 500 square meter pala sa akin. Natuklasan ko na. Hindi na, pumirma ka na Ganyan tinatrap si Senator Marcoleta ng mga yan. Hindi kayang ipaliwanag ng iba yan. Dito lang yan. Okay, nakapirma na ako. Yung iba dyan, naggagaling-galing yung vlogger-vloggeran lang. Di ba? Naggagaling-galing yan. Pero yung malasakit sa bayan, di mo maramdaman. Sasabihin ko ba, mag-withdraw? Hindi ka na makaka-withdraw rito. Nakapirma mo na Nakapirma, ano ka ba? Nakapirma ka na Kung yung magnanakaw pala ng flood control, sila-sila lang doon sa para sa report, may investigasyon pa, ang daming mga pinangalanan, di ba? Ang daming pinangalanan Kayo naman, Ikaw ba pinangalanan? Diskaya lang. Ilan ang pinangalanan ng kontraktor? Sige, ilan?
Naniniwala ka dahil pinangalan si Diskaya lang ang kontraktor? Ano yan? Si Diskaya lang ang kontraktor ng buong Pilipinas? Puntahan nyo nga yung mga ginawa natin ng mga dyan sa mga syudad nyo, dyan sa kahit anong syudad, puntahan nyo. Di ba may nakalagay na malaking tarpaulin? Mababasa mo yung kontraktor kung sino, kung construction, ano ba yun, kay pagmamay-ari ba ng Diskaya yon? Tingin nyo nga, Diskaya ba lahat yun? Ilang binanggit ng Pangulong kontraktor? Ilan? Di ba 10? O asan yung mga kada district engineer nun? Si Bryce Hernandez lang ba? Saka si ano? Ang dami Nasa na lahat? May pinatawag ba ang Blue Ribbon? Ha? Sa TU, pipirma si Seto Marcoleta, kulang-kulang lahat yun? Mako-corner yung mama. Ito yung problema eh. So sabi ko, bakit ka magbibigay ng precondition? Oo. So parang trap nga talaga yun. Ay, matatrap ako doon. Oo, Top talaga yun. O, ang tanong, sabi ko, alam mo, tatanungin kita, ito ba'y partial final report o partial Final. parang partial provisional report? Kaya sagutin mo nga ako. So, sasabihin naman niya, palagi niya akong tinitira. Hindi kita tinitira. Ang sinasabi ko lang, yung layunin, Hindi ka tinitira, ikaw naninira, Pinky. Ikaw tinitira kay namimersonal ka, biri mo pati anak na damay mo. Pati si Henry Marcoleta dadamay mo. Hindi tinitira mo nga. Si Seto Marcoleta kailan ka dinamay? Yung kadugo mo Sino dyan? Wala ka. Ang sinasabi ni Seto Marcoleta, yung problema lang doon, nakapaloob lang, na ayaw mo mag-imbestiga, dapat ito imbestigahan mo. Walang damay. Nanonood kami, Huwag nyo kaming gawing eng-eng. at ang pamamaraan, ang mandato ng isang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sapagkat iyan ang inaantabayanan ng tao. Opo. Pero ng tao na ninakaw mula sa kanila. Kung i-read that, dramatize mo lang eh. Isusubo na lang ng mga tao, inagaw mo pa sa kanila. Yun na nga po. Hinahanap nila ngayon kung sino yung gumawa nito. At kinakailangan maibalik sa kanila. Tama. Tapos sasabihin nyo, gusto daw maagaw ni Marcoleta ang chairmanship ni Pinky para magpabida si Senator Marcoleta. Talaga? Ang umagaw ng chairmanship si Pinky, hindi si Marcoleta. Si Senator Marcoleta, nag-iimbestiga, ipapatawag na dapat lahat ng pinangalanan ipapatawag na. Pati mga congressman na pinatawag na pinangalanan ng Diskaya noon pa man, babalikan mo, ipapatawag ni Senator Marcoleta. Nagkudita sa Senado, pinalitan si Senator Marcoleta, wala na naipatawag hanggang ngayon. Yan ang totoo. Good sila, tama po kayo. Kaya nga kumisa na eh. Nakakasibhayo talaga siya, no? Kumisa napapalakas ang salita ko. Ayoko nang magsalita ng ganito eh. Sige. Pagkatapos medyo paanohin ka pa ng mahilig siyang magpa-interview eh. Puro gano'n na, pa-interview. Oo nga. Ayos eh. Okay, ganito. Maraming salamat sa inyo. Kitang-kita nyo naman po talagang dito na-explain natin maigi na sundin nyo lang yung puso nyo. Yung konsensya nyo. Huwag yung galit ka kay Senator Marcoleta, galit ka kay Lacson, galit ka. Hindi, ako si Lacson hinahangaan ko. Totoo yan. Hindi ko pwedeng alisin sa puso ko hanggang ngayon si Lacson. Hanga ako. Dati. Hanga ako sa ibang bagay. I mean, hindi lang dati. Maski ngayon, hanga ako kay Lacson sa ibang bagay. Hindi ko pwede sabihin porket si Lacson di nag-iimbestiga, hindi na ako hanga sa kanya. Hindi po pwede. Ayoko magpaka-plastic. Hanga ako kay Lacson, matibay, matapang, talagang magaling mag-imbestiga. Dito lang sa nakapaloob sa investigasyon na to, hindi ako hanga sa kanya. Ganun dapat tayo humatol. Hindi yung porket nakakita ka ng mali sa tao, lahat ng bagay na gagawin niya, mali na. Ay, hindi po pwede yun. Palalo ka niyan. Diba? Hindi po pwede yun. Lahat ng tao, hindi po porket may sakit, hindi po pwede yung daliri mo lang masakit, buong katawan mo, may sakit na. Hindi po pwedeng ganun. Yeah? Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po. Ingat lahat kayo. Isang makabuluhan talakayan. Paalam sa inyong lahat.